Sabi po dito sa Proverbs 29 verse 18, ito ang ating pag-aaralan, where there's no vision, the people perish. But he who keeps the law is blessed. At sabi po niya sa Habakkuk chapter 2, 1 to 3, I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see what he will say to me. Sabi ni Habakkuk, and what I will answer when I am corrected. Verse 2, then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Verse 3, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Thank you, anak. Sabi niya, it will not, ano to? Okay, thank you. It will not lie. Nanawala tuloy ako. Yan. Though it tarries, wait for it because it will surely come. It will not tarry. At bago natin tuloy-tuloy ay sino yung mga candidate for EGR? Candidates for EGR. Even yung mga serve team din. Candidates for EGR. So, pwede po ba ang lahat po ng mga candidates for EGR mag-stay po kayo dito? Mamaya, right after ng worship service, mag-stay po kayo for short briefing para mapaghandaan po natin itong Encounter God's Retreat. Itong this coming EGR, this coming weekend, ay wala pong Lusan at Nyong, mag-join po sila dito. Amen? So, mag-stay po kayo. Pakisabihan po yung ating mga candidates for EGR na manatili at magkaroon tayo ng briefing with Pastor Rakati. And syempre, na-appreciate ko rin ang aking magandang asawa. Ayan, nag-work this behind. Hindi ko rin po magagawa yung aking ginagawa kung hindi niya gagawin yung bahagi niya bilang asawa ng poging pastor. Amen. Okay, tuloy na tayo. Baka kung saan pa tayo mapunta. Thank you. At ito ang aking poging anak. Hey. Okay? So, vision. Pakisabi, vision. Binigyan po natin ng acronym ang vision. Napakahalaga ho ng isang tao na magkaroon po ng pangitain sa hinaharap. Okay? Napakahalaga ito. Naalala ko noong nasa Vienna po kami, ang mga kalalakihan ho ay nag-gather kami ng madaling araw doon sa youth hall, doon sa church natin, doon sa Vienna, para manood kay Manny Pacquiao. At that time ay natalo siya. At yung mga niluto namin arroz caldo, pandesal, and so on, ay hindi namin nakain. Feeling namin kami si Manny Pacquiao. Pero suddenly, nung nag-uuwian kami, mayroong isang kapatiran na hindi nakapunta sa kasama doon sa group. Sabi niya, yes, panalo! Panalo! Ganun siya ng panalo sa telepono. Panalo! Iba yung pala, ang napanood niya, yung 2003 na laban niya kay Barrera. So, lungkot na lungkot kami, samantalang saya ng saya. Anong ibig sabihin nun? Misan o kadalasan, kung ano yung nakikita, naririnig natin, yun ang respond ng ating katawan. Yung respond natin sa ating pagkatao. Ngayon, ano ang nakikita mo sa sarili mo? Ano ang nakikita mo sa future mo? Ano ang nakikita mo sa sarili mo sa salita ng Diyos? Ito ba'y panalo ka o talo ka? Amen? So yan po ang napakahalaga ang vision. Ang V stands for be vigilant in fulfilling God-given vision. Napakahalaga na bilang isang Kristiyano, sabi ni Habakkuk dito sa 2 verse 1, I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see what he will say to me. And what I will answer when I am corrected. Sabi ni Habakkuk, sabi niya, ako'y mananatili dito. Panunuurin ko at makikinig ako kung anong sasabihin ng Diyos sa akin. Tutuntong ako sa isang lugar na mas mataas. Mamaya pag-aaralan natin yan. Para makita ko at marinig kong malinaw
kung anong sasabihin ng Diyos. Yan po ang tamang posisyon ng isang taong nagdi-desire ng vision o pangarap o pwedeng tumanggap ng pangarap sa hinaharap. Ang ibig sabihin po ng vision ng vision, sabi po niya dito, ang meaning po ng vision bilang isang Kristiyano ay ito po. Sabi niya, vision is the ability to see a day you have yet to enter into. It's what you focus on. Without it, you will perish. So ang vision ito po yung natanggap mo, na-receive mo, at doon ka nagfo-focus. Kagaya ninyo, kaya kayo nag-abroad dahil ang pangarap nyo, ang vision ninyo, makatapos ng pag-aaral ang iyong mga anak. Ang pangarap nyo, at kahit pa paano umangat ang buhay. Kahit gustong-gusto mo nang umuwi, gustong-gusto mo nang matulog, yun ang nagmo-motivate sa'yo. Ganon din sa Panginoon. Ano ang pinapakita, sinasabi ng Diyos sa'yo, bakit ka uma-attend pa rin? Dapat ang isang Kristiyano, tayo bilang isang church, mayroon tayong vision. By the way, ano pong vision ng ating church? Huwag niyong ilalagay dyan, ha? 1, 2, 3, go! Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagsasalita o nagli-lip-sing. Mga life group leaders, turuan natin ang ating bawat isa na i-memorize ang vision. Kaya minsan, ano ba yung ibig sabihin ng prayer of 3? Bakit ba tayo mag-share? Dahil nga, di natin alam yung vision. Ang vision ng ating church mula sa Vienna hanggang dito, sabi niya, to make a major spiritual impact, dahil nandito sa Switzerland, in Geneva, Switzerland, Europe, by winning and discipling others. Yan po ang pangitain ng ating simbahan. Kung nasan ka, kung nasa Pilipinas ka, to make a major spiritual impact in Umingan, Pangasinan, Philippines, Asia, and the world by winning and discipling others. Okay? Yun pong ibig sabihin ng vision. Pag sinabing to make a major spiritual impact, yung impact po nito, ito'y po yung nabago sa'yo. Yung bang dating bugnutin, nakita nila dahil na tinanggap mo si Kristo, maayos ang buhay mo. Dating depressed, ngayon nakaka-impress. Dating kuripot, naging generous. Dating magagalitin, naging mapagmahal. Dating may bisyo, ngayon wala na. Dating addict, malaya na. Amen? Yun pa lamang makikita ng mga tao, that's your spiritual impact. Thank you so much, Claudine. That's your spiritual impact. Na kung saan makikita ng iba, paano nangyari yun? Mas masama nga ako kaysa sa kanya. Mas mabait nga ako kaysa sa kanya. Pero siya, mas masama siya. Pero nabago siya. Ang unang yung nag-earthquake po diyan po sa Bogo, sa Cebu, ay ang unang nakaranas as yung mismong sa Bogo. Sila yung ang unang makakaranas ng impact, nakaranas ng impact yung mga nandun mismo sa sentro nito. Ang unang makakaranas ng impact ng pagbabago mo, ng transformation ng buhay mo, yun yung mga taong malapit sa'yo. Sasabihin ni Mr. Ang asawa ko, nagiging, hindi na siya nagmumura. Sasabihin ni Mrs., ang asawa ko, maaga nang umuwi. Mayroong pagbabago, amen? Tapos sasabihin naman, ang aming mga magulang hindi na nag-aaway, sabi ng mga anak. So, yung mga anak, lalong magpapasakop sa inyo. Sasabihin ng mga barangay, yung kapitbahay namin dati, sigaw sila ng sigaw, parang may red corner and blue corner, kami naman yung nanunood, referee yung kanilang anak. Pero ngayon maayos na. Ang naririnig namin, shout to the Lord all the earth. Mga Christian song. Sa barangay yun, naayos, maka-attend ka kung saan sila pumupunta. Ano kaya nangyari sa kanila? That's a major spiritual impact. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kapatid, sabi mo sa kanya kapatid, ang lakas ng impact mo. Bakit? Dahil kilala mo yan dati, pilusupo yan, nagpe-persecute yan, kasama, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Gumagano-gano yan. Pero tignan mo, siya pa yung pinakamalakas. Majesty! Kita yung kinain niya kayo ng lunch.
Dati siya yung nanlalait, pero tingnan mo. Why? Dahil may impact, nakakaranas sa Panginoon. Hello? Sige, palakpakan natin ang Diyos. And then, kailangan nga lang, gusto mo makareceive ng vision, pangitain, salita, direction from the Lord, maging mapagbantay ka. Be ready or willing to see and corrected by the vision. Maging willing ka na maging handa ka at willing ka na i-correct ka ng vision. Why? Halimbawa, nandito ka sa church. Umaawit ka sa Panginoon. And then naranasan mo siya. Tapos sinabi ng Lord sa iyo, anak, one day, mayroong impression ng banal na Espiritu o nabasa mo sa iyong sa salita ng Diyos at may confirmation, one day mag-aalaga ka ng mga tao. One day maglilid ka. Habang umaawit ka, ngayon, nakita mo ang iyong sarili, ako, maglilid ako. The vision itself, siyang magkukorek sa iyo. Para mapunta ka na maglilid ka, para mapunta ka na mababago yung iba, ikaw muna. Lord, para mangyari yung pangitain mo sa akin, ako muna, Lord. Kung pinapanalangin ko yung pamilya ko, God, na mawalan na ang mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Lord, unahin mo ako. So, willing ka ba na ikaw muna? Sabihin mo sa katabi mo, willing ka ba na ikaw muna ang unang baguhin? Willing ba tayo? Kasi minsan napakabilis natin, magbago ka. Tayo muna. Ang unang dadaganan ang unang makakaranas ng correction sa vision o pangitain ng Diyos ay yung nakarinig, nakakita, kagaya ni Habakuk. Si Habakuk, pagbabasahin mo po niya, mareklamo siya. Pero pagdating sa chapter 2 and so on ng mga verses, makita mo siya na even the fig tree, sabi niya mismo, not blossom, and yet I will praise the Lord. Nabago siya. Yan ho ang isang karakter ng isang tao na nakakatanggap ng pangitain, pangungusap mula sa Diyos. Amen. Salamat sa tatlo na nag-amen. Hallelujah. Sabi dito, write your vision, make it plain, run with it. So makita natin, number 2, I will stand. I stands for, sinabi ni Habakuk, I will stand my watch and set myself on the rampart or higher level and watch to see what he will say to me, and I will answer when I am corrected. Sabi niya, I will stand. Pakisabi nga yung number 2, 1, 2, 3, go. I will stand. I will stand, I will watch, I will listen, and I will respond. Yan po ang tugon ni Habakuk. Bago pa mangyari, bago pa niya marinig, handa na siya. Settle sa isip niya, sa puso niya na, Lord, panunuurin ko, pakikinggan ko, tatayuan ko, at tutugon ako anuman ang sabihin mo. Amen. Kung sinabi ng Lord sa iyo na maglingkod ka, mag-enroll ka ng isang SOD, mag-EGR ka na para magamit ka ng Lord, do it for the Lord. Kung sinabi ng Diyos sa iyo, magpatawad ka anak para mapatawad ka rin, do it for the Lord. Tatlo na lang ang nag-amen ulit. Amen ba? Pero makita ninyo, Habakuk set himself to a higher level or rampart just to see the vision from God. Anong ibig sabihin nito? Si Habakuk, instead na nandun siya sa baba, nag-elevate siya, pumunta sa stage para makita niya, marinig niya, mapanood niya kung anong gustong sabihin ng Diyos sa kanya. Ini-level up niya yung kanyang sarili. Ibig sabihin na pagmayabang ka, mapagmataas ka. No, ibig sabihin, huwag kang pupunta sa level ng mundong ito. Ang level ng mundong ito, kapag galit siya, galit ka rin. Amen? Kapag sila ay sinaktan, kasaktan mo rin. Pag pinagpalit ka niya, pagpalit mo rin. Huwag kang pupunta sa level noon. Amen? Huwag mo ibababa yung level mo. Kasi sabi niya sa Colossians chapter 3, verse 2, set your mind on things above, not on things on earth. Paano ka ba mag-isip? Kasi kapag papatulan mo ang lahat na nanakit sa'yo, pumupunta ka sa level niya. Akala mo, malakas ang boses mo. No, ikaw ang nahila niya pababa.
Pumunta ka sa level ng Diyos. Ano ba ng level ng langit? Magpatawad ka. Pastor, hindi ako tinatawagan, ikaw ang tumawag. Hindi ako tinatawagan ng leader ko. Two-way naman ang telepono, hindi naman one-way. Pwede ka naman tumawag at pwede naman siyang tumawag. Ikatawagan. Two-way. Pag sabi two-way. Hindi lamang, ay, yung leader ko. No! Kung mayroon mang nakaligtaan, nakalimutan, o kaya'y na-misinterpret ka, balikan mo yung taong yon. Ang nangyayari, pumupunta ka sa taong na wala namang kaalam-alam sa problema mo, pati yung tao na yon, na-involve na siya, galit na siya sa taong kinagagalitan mo, wala naman siyang kaalam-alam. Kagaya ngayon sa ating Pilipinas. Galit tayo kung saan na namumuno, wala ka namang kaalam-alam dahil sa napapanood mo, nakikita mo, galit ka na rin. Hindi ka makatulog. Nasaan kaya yung 1 billion? Feeling mo, tax mo yung 1 billion. Tax namin yan, yes, tax mo yan. Pero walang 1 billion na tax mo, no? Amen. Ba't ko nadaanan yun? Yes, nagmamalasakit tayo, pero ingatan natin ang ating mga puso. Ibang usapan na kung ikaw mismo na Pilipino, nagmamalasakit ka, nagpe-pray ka, pero ibang usapan na paggalit ka na, nagmumura ka na, kung ano na pinagpupupas mo yung Facebook na yan, minumura mo ng presidente, minumura mga senador. Mag-ingat ka. Ikaw pinatulang ka ng senador. O sige nga. Halimbawa, pinatulang ka. O, ito, minura ako sa Facebook ha. Talagang sininggle out ka. Uwi ka ngayon sa Pilipinas, ding dong, ding dong. Beijing, please proceed to police station. Nangatog ka ngayon. Bakit anong kasalanan ko? Paninirang puri. O, tignan mo, aburida ko ngayon. Hindi mo na makilala yung pinag... Kaya mag-ingat kayo. Unang-una, nagkakasala tayo sa Diyos. Yes, may pagkakamali sila. Pero huwag kang magmura. Huwag kang magalit. Huwag mo kasalanan yun. Pumupunta tayo sa level ng mundong ibabaw na hindi mo namamalayan, Kristiyano ka. Kahit sinong gusto mong presidente, sino man, kung sino inilagay ng presidente, papanalangin ko, kahit sino. Amen? Kapatid, bago ka maging Pilipino, Kristiyano ka muna. Tandaan mo yan. Hello? Kasi minsan sabi ko, baka i-unfriend nyo ako, ha? Buti nga sa kanya. Sabi ko, ano na anyari? Yung iba sumasama pa sa sayaw-sayaw. Mag-ingat kayo, kasalanan sa Diyos yun. Kapatid, habang ginagawa mo yun, habang nagtatype ka ng kung ano-ano sa Facebook mo para against sa iba, anong sinasabi ng Diyos sa'yo? Anong sinasabi? To make a major spiritual impact in Geneva, Switzerland. Tapos nandun ka, ay mga kayo na. Tapos iwiwin mo ngayon yun. Paano ka major spiritual impact? Calm down. Pag sabi sa kati mo, kalma lang. Ang Diyos hindi sa nabibigla, nasusurpresa sa nangyayari sa paligid natin. Alam niya, God is still sit on His throne. God is still in control. Amen? Kaya kontrolin mo rin ang iyong sarili. Amen? Amen? Hallelujah. Dinaanan ko to kasi masisirang testimony natin eh. Mamimigay ka ng flyers. Ano ka? Baka ganito ka, baka ganito. O tingnan mo, kinukunik nila tuloy yung flyers ng church. Ba't ako napunta doon? Pero sa practical application, mga kapatid. No? Si Habakuk, pumunta siya, in-level up niya ang kanyang sarili. Hindi siya pumupunta, kumbaga siya yung klase ng agila na Kristiyano. Ang eagle, lumilipad siya sa pangibabaw at ang agila, hindi siya kumakain ng bulok na karne. Ang laging kinakain ng eagle ay mga fresh meat. Kung ikaw ay Kristiyano, huwag mong kukunin lahat ng mga kabulukan na sinasabi ng mundo. Please, kahit ginagawa ng lahat. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. We need to overcome our present self. Si Habakuk,
Kaya kailangan niyang i-overcome kasi ang pangyayari that time, sila ay nagagapi. Siya ay nag-aano sa Panginoon. Kaya lang, kailangan niyang makita kung anong pinapagawa ng Diyos. Kailangan natin i-overcome ang present self natin. Anong kalalagayan mo ngayon? Confused? Punong-puno ng takot? Pangamba? Uncertainty? Anong kalalagayan mo ngayon? Meron ka pang lustful of the flesh? May addiction and so on. Minsan, hindi makapenetrate ang vision dahil nakafocus ka sa present. Pero alam nyo ba na ang present sitwasyon mo ay hindi makakaapekto sa mga pangako ng Diyos sa iyo? Ulitin ko, ang present na sitwasyon mo, kalalagayan mo, ay hindi naapektuhan ang pangako ng Diyos sa iyo. Nandun pa rin ang pangako niya. Ang gawin mo lang, ipaloob mo ang sarili mo sa pangako ng Diyos. No struggle, ikaw din ang magbibinipisyo. Palakpakan natin ang Panginoon. We need to see how God sees us. Paano ka ba nakikita ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Dapat makita rin natin kung paano tayo nakikita ng Diyos. You are loving. You are not alone. You are beautiful. Maganda ka. Pogi ka. Sabi ng iba, Pastor, pwede ba akong magpatato? Bakit ka magpapatato? Maganda ka na. Pogi ka na. Kailangan ko lang. Sabi ko, alam mo ang Ferrari, hindi na kailangan ng stickers. Ferrari na eh. Ay, ba't napunta ako doon? Hindi mo na kailangan, maganda ka na. Natur, bio. Maganda ka na. Pero kung nandyan na, it's okay. Nandyan na eh. Ayusin mo lang. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin lang. Ayusin mo lang. Nandyan na eh. Mayroon ng burda eh. Okay. Ayusin mo lang. Ano? Kung nandyan na, ayusin na. Tingnan nyo sabi niya dito, we need to see how God sees us. Ganito tayo nakikita ng Diyos. Makinig kayo, ganito tayo nakikita ng Diyos nung tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30, ang bilis mo magsalita, Pastor, hindi, mabagal lang ako magsalita. Sabi niya diyan, which says, it because of Him, si Jesus, that you are in Christ, who has become for us wisdom from God, our righteousness, holiness, and redemption. Yan po ay gift na kabanalan. Ang tawag dito ay positional holiness. Ganyan ka tinitignan nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Tinitignan ka ng Diyos. Tinitignan tayo na banal, matuwid. Hindi dahil sa gawa mo, dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Amen? Huwag mo nang hintayin sa langit ka na tawaging banal. Dito pa lamang, makita mo ang sarili mo. I am righteous, I am holy, because of what Jesus did on the cross. Pastor, ibig mo sabihin yun na yun? Yes! Pero may pangalawa. Pagsabi pangalawa. Dahil righteous ka na, holy ka na, dahil ginawa ni Jesus, ito naman po ang sinabi ng 1 Peter chapter 1, 15-16. Pakibasa nyo ng malakas. 1, 2, 3, go! Sabi ko, malakas, yung magigising yung katabi mo. 1, 2, 3, go! But just as he who called you is holy, ang Diyos na tumawag sa atin na banal, so be holy in all you do. Pastor, di ba banal na ako? Bakit be holy? Isa pamuhay mo yung kabanalan kung paano ka nakikita ni Lord. Kung maganda ka na, mag-akang maganda. Amen? Sino dito, Pilipino ka, pero Swiss passport ka na? Huwag nyo na itaas ang kamay. Huwag nyo ilabas yung passport. Nilalabas ba yung passport? Nung nag-Swiss passport ka, Swiso ka na. Pero kailangan mo mag-abide sa batas ng Switzerland. Magbayad ng tax. Subukan mong hindi magbayad ng tax. Subukan mong hindi mag-abide sa passport na hawak mo. Hindi ka tatagal. Amen? Ganon din sa Panginoon. Kristiyano ka na. Banal ka na.
mamuhay ka kung paano ka nakikita ni Lord na ganyan. Yes, nagkakamali ka, pero pilitin mo, work out your salvation. Hindi ka talunan, you are victorious. Bumagsak ka, nagkamali ka, ibalik mo ang sarili mo. Lord, tinitignan mo ako ba na hindi ako talunan, babalik ako. Because you said to your word, for the righteous fall 7 times, but he get up again. Amen? Sino dito nagkakamila, bumabagsak pa? Bumabawi ka ba? Inaayos mo ba? Pag nagkamali ka? Ibang usapan kasi kung nagkamali ka, ganito na lang ako. Dito na lang ako talaga. Dito na. Ibang usapan yon. Kung nakita mo pa nagkamali ka at inaayos mo, ginagawa mo yung paraan, humingi ka ng tulong para maayos sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos, work out mo ito. Praise God, ma-overcome mo yan. Iba yung, ito na ako, tanggapin nyo ako. Tanggap ka namin. Pero bilang kapatid, pero ang salvation mo, you have to work out by your own. Alangan naman, kami ang mag-work out ng kaligtasan mo para sa iba. Para kami, alimbawa, sabihin ni Caleb, Daddy, gusto mong pumayat? Ako ang tatakbo para sa iyo. Kahit magtatatumbling siya, hindi ako papayat. Ako ang dapat tumakbo. Ako ang dapat mag-diet. Amen. Sabi ni Pastor, panalangin mo naman ako na maging mabait. Pastor, ipanalangin mo naman ako na ganito. Pastor, gawin mo yung bahagi. Kahit magpapatiwarig si Kuya Henry sa'yo. O kami mga leader magpipray. Lord, ganito, ganyan. May bahagi ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahal natin ang bawat isa. Ang una, ang tawag doon ay positional holiness. Ginawa ng Diyos, wala kang ginawa, regalo ito. Pangalawa, practical holiness. Malinaw po ba? Number 3, start to write the vision. Hindi, ito na. Okay, nakahanda na si Habakuk. And then itong respond ng Diyos. Write the vision and make it plain on tablets. Naku, si Habakuk pala gumagamit na ng tablet nung araw. Ano? Sabi ng Lord, kaya wag niyong sabihin na, hindi ako marunong mag-gadget. Marunong na siya mag-gadget noon. Tablet ang ginagamit. Tablet. Okay, hindi ka nababasag siguro. Paano yung sinulat noon? Okay, ibig sabihin, isulat natin ang vision with clarity. The vision should be written plainly, like on tablets, so that it easily understood by others. That's why yung vision natin, maiksi lang, to make a major spiritual, napakabilis at madaling isagawa. Amen po ba yan? Ganon din ho ang pangitain ng Diyos sa'yo. Simple lang ang gusto niyang mangyari. Sa buhay mo, minsan kapag ang Diyos nangusap sa'yo, simple lang, pero akala mo hindi mangyayari, pero dahil sinabi ng Diyos, nangyayari ito. Sabi niya, write on it. Sabi, writing the vision is an act of faith and commitment. Diba kapag merong kontrata, okay, meron kayong contract sa bossing, kailangan nyo ng signature. Kailangan nakasulat. Even sa marriage contract, lahat, kailangan nakasulat. Kasi nga yun ang magsisil. Ganon din ho, tingnan mo kapag may vision ka. Ako, halimbawa lang, sa natin, ako ay maglulus ng weight ng 20 kilos. Halimbawa, nasa January ka, pagdating ng May, ito ako. Ngayon, kakalkalin mo yung picture mo nung teenager ka. Nung payatot ka pa, ilalagay mo sa salamin. Kada dadaan ka, hoops! Kakain ka na sana. Ha! Ay, wag na. Papayat pa ako. Yan ang ibig sabihin. Papatol ka na sana sa galit. Oh! Hindi. Magpapastor pa ako. Magbabackslide ka na sana. Oh! Hindi po pwede. Magpapagamit pa ako sa Panginoon. Ang mga anak ko kailangan pa. Amin ba yun? Absent ka na sana sa church. Ay, hindi pwede. Mayroon akong invited ngayon. Amin po ba yun? Napakasarap kaya umattend ka ng church, hindi lang para tumanggap, kundi para maiambag ka. Hindi lang, don't get me wrong, hindi puro pera. Yung mga ating ka ng church, na Lord, atin ako ng church. Sino kaya may encourage ko? Sino kaya ngingitian ko? Sino kaya kakamayan ko? Sino kaya yung mga tao na pwede kong tulungan? Atin ako ng church. Bless me, bless me.
bless me. Libre mo naman ako. Libre mo ako. Libre. Okay naman yun, may faith ka, pero susubukan mo. Umattend ka ng church. Ngingiti-ngiti ka, hallelujah, praise the Lord. Kamusta naman? Gumaganong-ganong ka dun sa mga gwardya. Mga gwardya tuloy. Security. Wow. Salamat sa buhay mo. Talaga na, believe ako sa inyo pag-security. Salamat ha. Kung may darating na kayo muna, Salamat. Oh. Yung mga worship leader natin, kamayan mo, bago ako umakyat mamaya, kamayan ko nga yung worship leader, worship team. Uy, salamat, sister brother salamat sa yung mga ganon. Ay, hindi nakakablis. Ba yun? Majesty, magic tree. Alam niyo, mayroong kanta nung araw, dahil nung araw, kwento ito ng mga old churches sa baryo. Nung araw kasi wala pang video, wala pang CD, tape lang. Tapos ang kanta noon yung, ano yun? Majesty, worship is majesty. Alam niyo yan? And to Jesus. Ito naman si worship leader, hindi niya maintindihan na ano yung, ang pagkaintindi niya magic tree. Nakasulat sa acetate nila nung araw. Nakalagay, magic tree talaga. Pero yung mga tao umiyak, magic tree. Worship is magic tree. Kasi pinakinggan lang yung lyrics eh. Wala pa sa Google. Ang naintindihan, unto Jesus, instead of unto Jesus, Uncle Jesus. Uncle Jesus! Pero iyakan sila. Parang kayo rin. Kinanta natin yung I thank God. Tingnan nyo, hindi nyo masasabayan. Pero kung ano pinagkakanta, I thank God. Doon lang kayo sumasabay. Oh. Flip me around. Turn me around. Yeah. I thank God. Gumagano ka na. Doon lang kayo sumasabay sa I thank God. Get up. Tapos dito kayo sumasabay. Get up. Turn my head. Get up. Doon lang kayo sumasabay. Pero sa mga bang lyrics na, yung mga senior nga natin, talagang active na active sila pumalakpak eh. Lumundag tayo, sabi ng worship leader, nakalundag kami, yung senior, pababa pa lang. Ayan, nagising kayo. Amen! Pero alam nyo, lahat ng ginagawa natin, pag gagawin natin yan kay Lord, mag-glorify siya. Amen? Hindi nakukuha sa taas, sa memorize, puso. Start to write the vision. Kailangan isulat. Pag sabi magsulat ka. Naalala ko, patuto ko ito, hinahanap ko, ipapakita ko siguro next week pag nahanap ko yung old notes ko. Basahin ko, pipicturean ko. Sabi ko kay pastor, ito isang patuto, not because of money, but because of vision. Out of nowhere. Nagpe-pray ako. Sabi, one day, wala pa siya sa UN noon. One day, magkakasahod ka ng ganitong amount. Kahit makapasok ko sa UN, sabi niya, sabihan na, hindi mangyayari yan. Hindi namin alam na pupunta kami dito. Tingnan mo yung sahod mo. Sobra pa. Sabi ko, oo nga Amen? May mga bagay na akala. Sabi ko, yung Europe, sabi ng pastor, pray ka ako, ipapakita sa'yo ng Lord, anong vision, saan ka dadalhin one day ni Lord. Ako naman walang kaalaman, di ko naman alam ang Switzerland. Europe, di mas buti lang Europe ang sinabi ko. Ang dami palang bansa sa Europa. Kung sinabi ko, Czechoslovakia, idun lang ako. The Europe, kaya pala tinatagtad kong punta ng Europe. Magbe-breakfast ako sa France, maglalans ako sa Switzerland. Pag na-boring, kakain ng pasta sa Italia. Di ba? Nakikita mo, sabi ko, Lord, butin lang Europe. Hindi ko nasabing Afghanistan. Pero wala pa, binata pa ako noon. Fresh ako sa Lord. Focus ako sa Lord. Kumakanta ko ng Magic Tree. Alam mo yung typical na kabataan, talagang pawis. Sabi, inapakan ko Europe tuloy. Europe.
Tapos naalala ko na nasa Vienna ako, oo nga, nandito na ako sa Europa. Amen. May mga bagay na pinapakita ng Diyos sa'yo. Ang gawin mo lang, lakaran mo. Gawin mo. Isulat mo. Balikan niyo yung mga old Bible po ninyo na may mga sulat-sulat. Number 4, inspire people to run with it, taking swift action to fulfill it. Sabi sa Habakkuk chapter 2, to sabi niya, that he may run who reads it. Ibig sabihin, kapag malinaw ang salita ng Diyos, ang vision ng Diyos sa iyong buhay, ikaw mismo, madali mong gawin. Napakabilis mong magsumunod dahil ikaw mismo nakatanggap. Vision inspired us to overcome our present self. Ang vision ho, nag-i-inspire sa'yo. Ano man ang nakikita mo sa sarili mo ngayon, pupunta ka pa rin. Ayaw ko na mag-church. Pupunta ka pa rin dahil alam mo may vision ng church. Ayaw ko ng ganito. Pupunta ka pa rin. Di ba? Nanlalamig na ako. Pero nandito ka pa rin. Why? Dahil mayroong vision, may pangungusap, mayroong direksyon ng Diyos sa'yo na hanggang ngayon, binagawa niya para mangyari yon. Kung hindi pa nangyari yon, tuloy-tuloy ka lang. One day, makikita mo ang iyong sarili. Kung anong sinabi ng Diyos sa'yo, mangyayari yan. Why? Salita niya ito. Though it may tarry, sabi niya, ibig sabihin, may waiting to maintain our joy. Di ba kayo mismo, minsan, tayo mismo dito sa earthly vision natin, mag-a-abroad ako, magpapatayo ako ng bahay. Pinicturean mo yung bahay mo, pundasyon pa lang. Ngayon, natanggal ka ng trabaho, gusto mo na umuwi. Yung iba naman gusto mag-abroad, ikaw naman gustong umuwi. Uwi na ako, nakita mo yung picture ng bahay, hindi pa tapos. Ay, hindi. Magtatrabaho kahit madaling araw. Babysit, dog sit, lahat-lahat ng alagaan ko. Pati butiki, alagaan ko na kung ginakilatan. Matapos lang yung bahay, mag-i-inspire sa'yo. Tapos nakita mo yung bahay mo, may bubong na, napipinturahan na, excited ka lalo. Dati isang bahay lang pinapagawa mo, ngayon nakasampu ka na. Why? Dahil kapag mayroon kang vision dito sa lupa, na-encourage ka, lalo yung anak mo. 7 years na siya sa grade 2. Grade 2. Second college sa Limbawa. 7 years na siya. Pero ngayon, gagraduate na ako, Nay. Graduate na ako, Nay. Tignan mo, after 7 years ng vocational ng diesel mechanic, at least graduate. Amen. Ganito rin, tinitignan ko, pag nakikita ko yung mga SOD students, talagang attentive sila. Kasi yung ating School of Discipleship, mayroon tayong mga English speaking. Kapag ako nagtuturo, talagang pero sila nag-i-enjoy sila. Good evening tonight. Wala, hindi naman ako hindi naman ako nag-good evening tonight. Alam niyo po ba, nai-inspire kami dahil yung vision ng church, yung dati ako nag-i-SOD lang. Pero nakikita ko ito, akala ko nag-EGR siya, alam ko ang buhay nito, akala ko din magpapatuloy, parang kabote, lulubog, lilitaw, pero tignan mo, nag-i-SOD, tignan mo, nagpupursige, nag-exam ngayon, ito life group member mo, nag-exam siya pang pinaka-highest ng grades. Di ba inspired ka naman na leader? Ako leader yan. Ganun, leader niyan. Ganun ka to. Why? Dahil nakaka-inspire kapag nakikita namin ang vision ng church, nakikita namin nangyayari sa inyo. Alam nyo ba, ng church po natin, sabi ko, Lord, yung ibang mga, ito for the glory, but alam ni Pastata ito, ang church po natin, kapag nag-start ng church, hindi gano'ng nag-i-struggle. Ibang mga, ngayon ipag-pray ninyo, isama nyo sa prayer. Tumawag si Pastor Creslin, Pastor, mayroong tayong membro dito sa Matipok, ay nag-abroad dyan sa Batangas. Ay, nag-abroad dyan po dyan sa sa Bolzano, Italia. Isa ay mayroong 20 tao po na nag-gather. Baka pwede nyo man tulungan, Pastor, mag-start tayo ng gawain doon. No. Sabi ko, tinignan namin ni Pastora, 7 hours. Tapos isa pa, Pastor, mayroong isang pamilya na mag-anak namin. Saan Saan, Pastora? Doon na sa Bergamo. Ay napupuntahan na ni Pastor Paul. Tingnan mo. Alam niyo yung mag-respond na tayo. Amen?
Kinakausap ko na yung ibang mga kalalakihan. Sabi ko, sa ibang mga kalalakihan, sabi ko, hindi nyo ba naririnig si Lord? Pwede ba ipadala ko kayo halimbawa, Thursday, mag-off ka, Thursday, gawin mo ito sa Panginoon. Friday, Saturday, Sunday, Monday ka na babalik. Doon ka, magturo ka, ibigay mo lahat ang the best mo. Oh. Di ba okay yun? May nabahing. Amen! Bakit? Ganyan ho ang nangyari sa Greece. Ganyan ang nangyari sa London. Si Pastor Aglo, nabangga, nagka-aksidente, sige, sugod pa rin. Why? Dahil may naririnig sa Diyos. Kung sa tanang sarili lang niya, ay dito na ako. Dito na ako sa church. Praise the Lord. Mabait naman ako, Pastor. Ipagluluto ko na lang pitsi-pitsi, longganisa, mani, siopa kung gusto mo. Huwag mo lang ako ipapadala, Pastor. Church, makinig kayo. Kung kailan kayo nagkapapil, doon kayo takot magpagamit kay Lord. Punta kayo sa ganito, ha? Nung wala kayong papel, tawid kayo ng tawid. Nung may permit na kayo, wala, ha? Bakit? Tapikin mo yung balikat na katabi. Kapatid! Magpastor na tayo! Maglingkod na tayo sa Panginoon. Our present circumstances don't change the promises of God. Take it this personally. Ano man ang nangyayari sa iyo, mayroon ka pang kahinaan sa lust, may kahinaan ka pa sa mga pornography and so on, lust of the addiction and so on. Kapatid, yung pangako ng Diyos sa iyo hindi nagbabago, hinihintay ka. Hinihintay ka. Pag sabi sa kanila mo, tignan mo mata sa mata, hinihintay ka. Kumbaga, anak, pumwesto ka. Sinasabi ng Lord, anak, pumwesto ka. Nasa langit sa halimbawa, anak, pumwesto ka. Ibibigay ko na yung fulfillment ng vision sa iyo. Pumwesto ka. Ikaw, kung saan ka pumupwesto. Pumupwesto ka sa volleyball. Pumupwesto ka sa basketball. Pumupwesto ka sa girlfriend. Paano ka mangyayari? I'm not against those things. Pumunta ka sa isang lugar. Pumwesto ka sa tamang lugar para i-catch mo yung vision. Hindi ako against sa mga bagay na yon. Kaya lang wala ka sa posisyon. Ihagis ng Lord ng pagpapala. Absent ka. Napadaan yung isa na bago-bago sa Diyos. Siya ang nakakatch. Siya ngayon ang ginagamit. Bakit ka bago-bago pa lang yun? Kasi siya ang willing eh. Tapos suddenly, siya ang maglilid sa'yo. Ganun-ganun mo. Ito, tao to, ate siya ng prayer meeting, ate siya ng, nagkukumit siya talaga. Talaga magagamit siya. Ikaw naman, 21 years na yung church natin, 30 years ka na rin. Lagpas pa, kasing idari mong Kristiyano yung church natin sa Pilipinas. Ay, saan no? Ang ibig ko mong sabihin, kapatid, nasa pagsunod yan. Yes, kung delay man ang pagsunod, at least sumunod. Ako, dami pong mga delay. Pero alam niyo kung sino nahirapan? Ako. Hindi si Lord. Dinelay ko. Tinatawag ako ng Lord na magpastor. Ang ginawa ko, ligaw dito, ligaw doon. Na-delay. Kung alam ko lang si pastora, makikilala ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Hindi ko alam eh. Kung saan ako pumupunta, sabi ng Lord, ibibigay ko na ang asawa mo, ibibigay ko na. Kung saan nagpupunta. Ba't napunta ako na naman doon? Amen! Hallelujah! Number 5, obstacles in fulfilling the God-given vision. Ito yung mga obstacles po. Although sabi niya sa verse 3, sabi niya, for the vision is yet appointed time. Ibig sabihin, mayroong tamang panahon, tatagal man, pero hindi na late, hindi na una, sakto lang. Pakisabi, sakto lang. Though it tarries, wait for it. Hintayin natin because it will surely come. Darating at darating, maghintay ka lang. Ang unang challenges mo sa pag-fulfill ng vision, present resources. Paano mangyayari yun? Paano ako pupunta sa Milan? Paano ako pupunta sa
ano ang pamilya ko, paano mangyayari ko paniniwalaan. Diyan expert si Lord. Sa panahon na walang-wala ka. Sa palagay niyo ba si Pastor, nung ipinakita ng Diyos ang pangitain na pupunta ko ng Europe, mayaman ako? Wala! Sabi ng Lord, the Lord will bring you to Europe. Hinilang ko sarili ko. 2 pares lang yung sapatos ko. Pangatlo, sapatos ba ng ka-board mate ko? Wala. Amen? Wala. Yung present resources. Wala. Pero ginawa ko lang kung yung magagawa ko. Namalayan ko na lang lahat ng ginawa ko. Ang Diyos, for the glory of God, lahat nag-akma-akma para mangyari ang kalooban niya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Gawin mo na kung pinapagawa ni Lord. Even sa health mo. Present life. Sinabi ko na yan kanina. Mga tao, yung mga ibang tao, di ka pinaniniwalaan. Ikaw, magpapastor? Di ba? Sino dito yung nanaginip? Yung kanina mayroong nakapanaginip sa akin, Pastor, ganito, ganyan. Totoong-totoo. Ako naman, na napaniginipan, humingiti ako. Kasi nga, gold daw lahat, namimigid ako ng pera, my gold. Sabi ko, hi. Pero sa kanya na nagkukwento, totoong-totoo. Di ba sa mag-asawa minsan, yung asawa mo iyak ng iyak, totoong-totoo sa kanyang panaginip, ikaw naman pinapanood mo. Ginagawa nito. Tapos ginising mo. Ikaw, di ka makapaniwala sa panaginip na, pero siya na nakarinig, nakapanood sa panaginip niya, totoo. Ganon din minsan, ikaw na nakarinig, nakareceive ng instruction, vision, pangitain, direktiba ng Diyos, totoong-totoo. Pero yung iba, pagtatawanan ka. Sayang ang buhay mo, ang bata-bata mo pa. Diyan ka, anong ginagawa mo dyan? Diyan ka. Pinagtatawanan ka, pero tuloy lang. Amen? Tuloy lang. Pagsabi, tuloy lang. Tapos yung time, you're waiting. Dito sa Genesis 37, 5 to 11, yung story po ni Joseph. Si Joseph po may 2 panaginip. Ang unang panaginip niya, sabi niya, nakapanaginip ako na ang mga inani nating mga trigo, lahat ng mga bugkos ng trigo, yung binugkos ko, lahat ng mga binugkos ninyo, sabi niya sa mga kapatid. Sa Ilocano, yung repet, minirepet da. Yung mga binugkos na trigo, lahat nag-bow down sa trigo na ginawa ko. Sabi ng mga kapatid, ano? Ibig mo sabihin, kami magbabow down sa'yo? Present situation. Present, wala kang Tapos pangalawa, yan yung earthly vision. May mga bagay, kapatid, na ang vision lang natin minsan ay dito sa earth. Kasi dahil sa trigo. Minsan, ang vision lang natin, magpatayo ng bahay. Wala akong against, magpundar ng ganito, magpundar. Praise the Lord. Pero may pangalawang vision si Joseph. Nakita ko ang sun and moon and stars na nag-bow down. Ibig sabihin, heavenly vision. Kung ang pangarap mo lang, pangitain mo lang, desire mo lang dito sa lupa, kalahati lang yung pangarap na meron ka. Hindi pa katuparan yan. Lakipan mo ng makalangit na pangarap. Amen? Yan ay kumpleto. Palakpakan natin ng Panginoon. Number 6, bilisan natin ng konti. Nothing from nothing to something. Dito po sa verse 3, sabi niya, because it will surely come. It will not tarry. Ibig sabihin, darating at darating. Wala ka mang nakikita, pero maghintay ka lang. Darating at darating. From nothing. Pero nagkaroon nga. Nung si Abraham, from Abram to Abraham, naghiwalay na sila ng kanyang pamangkin niya si Lot. Pinagpala ng mainam si Abraham, hanggang si Lot, nakasama niya, dumikit sa kanya, pinagpala din. Hanggang marami na silang mga hayop, blines sila, and then dumating yung time, nag-aaway na yung kanilang mga tauhan. Sabi ni Abraham kay Lot, anak o pamangkin, maghiwalay tayo ng maayos. Huwag nating hayaan masira ang ating relasyon. Ang tao doon ay peacemaker. Hindi lamang po peacekeeper. Alam niyo na ito, no? Ang peacekeeper, minsan may compromise. Huwag mong ibubuking. Huwag mong sasabihin sa ganito, hindi tayo peace, mag-aaway tayo. Kaya naman, sinisikrito mo. Para ayaw mo lang, para peace tayo. Inikip mo lang yung peace, kahit minsan nasasaktan ka na. Okay? Ang peacemaker si Abraham. Willing siyang mawin lang niya yung relasyon. Sabi niya kay Lot, kahit hindi siya yung klaseng tao na, bless ka lang naman, dahil sa akin, hindi siya ganun sa Abraham eh. Sabi niya, sige, alay sa Ilocano.
Sige, kung pumunta ka sa kanan, sa kaliwa ako. Ibig sabihin, si Lot ay pumunta sa lugar na ginugusto niya. Si Abraham ay naiwan. Pero nung si Abraham ay mag-isa na, ito nang sinabi ng Diyos sa kanya. The Lord said to Abram, after Lot had parted from him, look around from where you are, to the north, south, east, west, all the land that you see. I will give to you and your offsprings. I will make your offsprings dust of earth, so that anyone could count the dust. Then your offsprings could be counted. Go. Ang madaling salita, di umalis na si Lot, pag-isa na lang si Abraham, parang lugi yata. Di niya sinabi, parang lugi yata. Basta siya ang una kong pinapili. Kasi pinili ni Abraham yung mainam. Pero masama, yung Sodom and Gomorrah. Okay? Pero si Abraham, habang mag-isa siya, kinausap siya ni Lord. Abraham, kaliwa, kanan, harap, likod, sa'yo. Ibig sabihin, kahit yung pinili ni Lot, sa kanya. Why? Bakit magkikita mo, in the long run, pinaulanan ng asopre yung Sodom and Gomorrah, si Abraham pa rin nagkikipag-covenant. Nag-i-intercede. Why? Kasi nakapangako rin sa kanya yun. Pero ang bahagi nito, itong maganda sa verse 17. Sa verse 17, sabi niya, go, walk through the length and breadth of the land, for I'm giving it to you. Hindi niya sinabi, sumakay ka ng karwahe. No, lumakad ka. Makinig kayo. Yes, there's a vision from God. East, west, south, north sa'yo. Pero kailangan mong lakaran. Maraming mga pangarap, pangako ng Diyos, promises ng Lord, na meron ka. Kailangan mong lakaran, tuntungan. Amin ba yon? Sabi ng Diyos, pagpapalain ka, do your part. Kasi minsan, yes, Lord, tinanggap ko ito, may umiyak ka pa, pero pagkatapos ng pag-iyak mo, decide, lakaran mo. Tuntungan mo, lakaran mo ang salita ng Diyos, lumakad ka na may kabanalang katuwiran, patuloy ka pa rin magpatawad. That's the step that you're going to do para matanggap mo ang vision ng Diyos. Patuloy ka pa rin magmamahal, patuloy ka pa rin magtitiwala, patuloy ka pa rin uunawa, patuloy ka pa rin gagawa ng mabuti. Yan yung paglakad mo spiritually. Sa panahon na si Abraham tumigil na lumakad, stop na rin yung vision niya. Church, sa panahon na tumigil ka na lumakad bilang isang Kristiyano, maniwala sa Diyos, stop yung vision mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lakaran natin ang vision ng Diyos. Yung dream na binigay ng Diyos. Lakaran mo, lapatan mo ng pagsunod, lapatan mo ng gawa. Amen? Dito naman po si Elijah. Nung umulan, sabi niya dito sa verse 48, ito na, the power of the Lord came on Elijah and tucking his cloak into his belt, he ran ahead to Ahab all the way to Jezreel. Ito yung time na kung saan 3 years na walang ulan. Pero nung umulan, nung nag-pray si Elijah, nagpipray siya, tapos sabi niya sa kanyang lingkod, tignan mo ako, meron ng ulap, wala pa. 7 times na pabalik-balik. Sa pastor, kami nananalangin kami. Pinagpipray namin kayo. Ang mga leaders, pinagpipray namin kayo. Pero kailangan makita nyo rin yung pinagpipray namin para sa inyo. Sunod lang, pastor, ate, wala pa rin eh. Sige lang anak, sasabihin ng iyong leader, sige lang, magpatawag ka. Ate, wala namang nangyayari. Balik lang anak. Hanggang dumating yung time makita mo, yung asawa mo, yung pamangkin mo, even yung mga tao sa paligid mo, unti-unti silang naniniwala sa iyo. That's the blessing ng pag-ulan. Sa kaya si Elijah, even binigyan siya ng supernatural strength. He ran with the vision. Sa oras na ito mga kapatid, napakahalaga ang tugon natin sa bawat pangitain, pangako ng Diyos sa bawat isa. Paano mo nakikita ang marriage ninyo? Paano mo nakikita ang asawa mo? Paano mo nakikita ang pamilya mo? Paano natin nakikita ang future natin? Nakaano ba yan? Nakaangkla ba yan sa kalooban ng Diyos? Alam niyo po, yung speak na pagtakbo ni Elijah para sa vision, nung nangyari yung vision, tumakbo si Elijah, ibig sabihin si Elijah that time buo siya. Healthy siya. Nakakatakbo pa with the vision. Ibig sabihin, kapatid, makinig kayo sa akin.
para matanggap mo yung kabuuan ng pangako, dream, vision ng Diyos sa iyo, sa pamilya mo, sa church, and so on, dapat buo ka. Pakisabi, buo ka. Kasi kapag buo ka, tatanggapin mo rin buo. Ang isang taong Kristiyano na half-hearted, ang matatanggap mo rin half-hearted. Kung dalaga ka, binata ka, buuin mo ang iyong sarili sa Panginoon. I-settle mo, ang kabuuan mo, ang fulfillment ng buhay mo ang Diyos. Tignan mo, ang ma-attract mo ng lifetime partner mo, buo din. Nung binuo ko ang aking sarili sa Panginoon, binigyan ako ng buo. Kung half-hearted ka, tignan mo, ma-attract mo rin half-hearted. Compromise din. Pero sa ngayon, gusto natin buuin tayo ng Diyos. Amen? Kung wala kang pangarap, walang dream, hayaan mo, ang Diyos mismo, bibigyan ka ng vision para mangyari ang kalooban niya sa iyo. Tumayo tayo lahat. Hallelujah, God. Oh, Holy Spirit. Yes, in the name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron dito kagaya ni Abraham. Para kang si Abraham na, Lord, tumigil ako eh. Kaya hindi lubos, hindi nangyari. Lord, minsan nagpapigil ako sa tao, sa present resources, present situation ko. Minsan, Lord, nakikita ko lang kasi yung aking limitasyon. Pero take back. Tignan mo ulit kung saan ka tinawag ni Lord. Balikan mo yung notes mo. Nung first time mong nag-EGR. Nung first time mong tinanggap ang Panginoon. Yung maapoy na maapoy ka. Yung instruction ng Diyos sa'yo. Go back to that. Pangitain or vision or instruction ng Diyos sa'yo. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, ang mga kamay na nakataas na ito ay i-restore mo muli. Tulungan mo na mangarap ulit. Lakaran ulit ang mga salita mo. Pagtiwalaan ulit ang mga salita mo. Gawin ulit ang mga kalooban mo. Hindi kami titigil. Tulungan mo kami, O God, na maging mapagbantay para matanggap namin kung ano yung gusto mong mangyari sa aming buhay. Tulungan mo kami na manindigan, O God, makinig at tumugon. Tulungan mo kami, Panginoon, na umpisa na namin, O God, na isulat, i-put into action, anumang mga naririnig at nakita namin sa iyo. Lord, tulungan mo kami ng vision na ito na pinakita mo sa amin, ma-inspire kami para magpatuloy sa iyo. Mayroon mga obstacle, O God, alam namin, ma-overcome namin ito. At walang posible sa iyo, Panginoon. Church, nakita natin, dahil sumunod tayo sa Diyos, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Walang-wala tayo. Materially, empty tayo sa spiritual things. Pero tignan mo ang sarili mo. Simple lang ang buhay, pero satisfy ka. Ang dami ng mga pag-uugali na inalis ng Diyos sa iyo. Ang dami mga hinanakit o sakit ng kalooban na pinagaling ng Diyos sa iyo. In fact, yung iba nga, ginagamit ka na para sa iba. Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba tatalikod? Hayaan mo lang na mag-flow ang pangitain, ang plano ng Diyos sa iyo. Gawin mo lang kung ano yung pinapagawa niya. Don't stop walking with this truth, sa katotohanan sa kanyang salita. Oh, hallelujah.